Yo, what's up? Ako nga pala, si Kakin Republican, aka Papa Bear. Yan. At syempre, kasama natin si Mama Bear. Kamusta ka, Bear? Okey naman, kamusta? Hmm. Papasalamat tayo sa mga nakinig sa'tin sa last na podcast natin. Hmm. Lalo na kay KM Jams, official YT. Salamat sa Uy. suporta mo at nag-comment ka at binigay mo ang iyong opinion sa amin bago Mm-mm. mag-podcast tayo. Oo. Ang sabi niya is, importante po ang kasal, Kuya Lods and Ate Bear. Pero dapat bago Mm. bago kasal, alam nyo na po yung flows ng isa't isa. Give and take, vice versa. Uy, salamat dun sa ganun. Open naman tayo sa mga ganong opinion. Open, maganda nga yun, nagbibigayan kayo ng opinion. Kasi, Oo, para kung alam din ng nakakain pa ibang rin tao kayo, yun. bigay lang din kayo ng kwento. Bigay ng kwento. Bigay kayo ng topic para meron tayong pag-usapan. Meron tayong ginagawa. Kada tayo, hindi busy sa ibang bagay. Ang topic natin ngayon, narinig mo ba yung, yung nag-trending nung ilang buwan? Yung Alin? 2 months ago na $299 engagement fee. Yung ano, sa Singsing. Oo, sahin natin yung post ng babae. Tapos bigyan natin ng Sige. tignan ko anong reaction. Sige nga. So, ito ang post. Di happy sa engagement. Hashtag payong kapatid. Please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost $299. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Ano masasabi mo sa post na yun? Kung ikaw nakakita ng post na yun, Pabel. May point siya, pero para sa akin kasi parang yung sentimental value para sa akin, yung binigay sa'yo. Yung iba nga luma pa yung binibigay, di ba? Lumang gamit. Sabagay, engagement ring yun, no? Parang pang forever na rin yun. Kung 8 years, di siya nagkaroon ng pagkakataon para mag-ipon. Nabigay niya yung kahit yung mga ano lang ba, mataas sa 29 mataas sa 299, mga ganun. Di ba? Hindi kasi kung ano yun hindi kasi, ang dating kasi, siyempre, special yun eh. Dapat kahit paano may pagka-special din yung binigay. Kung hindi mo pa kaya ngayon, dapat, siguro hindi niya muna dinadali kung ako dun sa lalaki. Pero, pero siguro, kampante siya dun sa babae na na Ma-appreciate hindi, ma-appreciate yung mga ganong bagay. May mga ganun, maliit na bagay, ma-appreciate niya. Di ba? Pero, ano pa rin, para sa akin, kahit mahal o mura, bigyan ka na galing sa taong minamahal mo. Malaking ano na yun, hindi na mababayaran yun. Kung mahal mo, di ba? Halimbawa, ako, binigyan mo ko ng isang bagay na hindi ko titignan yun sa halaga niya. Tinitignan ko yun dahil bigay mo. Diba, ikaw nagbigay. Mahal na mahal mo yung tao niya, tapos binigyan ka. Ma-appreciate yun. Kasi may mga taong mababaw ang kaligayahan. Ako, tulad ko, mababaw ang kaligayahan ko. Bigyan mo lang ako ng mga simpleng na-appreciate ko kagad yun. Siguro baka meron siyang o kaya nag-expect siya kasi matagal na sila. 8 years sabi. Ilan taon na sila? 8 years? O, baka nag-expect siya siguro. Baka ganun. Pero sa akin, kung ako naman tatanungin, may point naman yung babae siguro. May point din
yung, alam ko, ano ba side ng lalaki. Pero kasi, bakit kailangan pa ka, no? Suriin yung presyo. Siguro. Hmm. Hindi niya na lang, Tsaka hindi hindi niya na lang, naman hindi niya alam na lang, ng hindi na lang niya babae. kinip. Pero Mm. for the fact na parang masaktan ka kasi 299 lang yung binigay sa'yo na engagement ring. Di ba, mas Hmm. mahalaga yung moment at yung feeling nung nararamdaman Yun. mo. So, yun ang importante. Diba? Importante yun. Mm. Yun yung mas importante kasi yung sing-sing, sige, sabihin natin 99, malay mo palitan niya pag meron mo siyang pera. Kasi hindi natin Oo. alam ang sitwasyon ng lalaki, diba? Nagka-assume pa lang tayo. Mm. Alam mo, wala siyang pera at the moment, pero gusto na niya mag-propose sa jowa niya. Siguro. Kasi matagal na eh, no? Okay. Alam mo yun, Mm. like, hindi pa naman kayo kasal. Malay mo, pag kasal na kayo, dun bumawi sa sing-sing. Oo, babago eh. Pwede pa naman mabago. Pwede pa naman mag-ipon. Diba? Meron siyang 3-month salary engagement. Mm. So, etong 3-month rule na to is 1980s pa. 1980s. So, naging rule siya kasi nagkaroon ng advertisement sa TV na ganito dapat yung gawin ng lalaki bago ka bumili ng engagement ring para sa ginagawa. So, ang sabi doon is, bago ka bumili ng engagement ring, dapat nakapag-ipon ka ng 3 buwan ng sweldo mo para lang doon sa sing-sing na yun. Tapos magpo-propose ka. So, ang meaning naman dun sa 3-month na yun, kung hindi mo kaya mag-ipon ng pera para sa engagement ring, hindi mo kaya buhayin yung pamilya mo. Para sa akin lang yun, yun yung pagkakaintindihan ko. May point naman. May point naman yun. May point naman na gano'n. Pero para sa akin kasi binigyan ka na, galit ka pa. Ba't gano'n? Hindi, ang akin kasi, yung na-search ko nun, 1980s pa yun. Iba na yung panahon. Diba? Oo. 2020s na tayo, guys. Diba? Kailangan natin mag-change. Mahal na. Ang tanong dyan, ang tanong dyan, questionin ba sa simbahan yung sing-sing kung ano presyo nun? Questionin ba ng may kapal yun? Yung sumpaan nyo na yun yung tanda? Kung diba? Hindi naman kaya ng bulsa mo, diba? Hindi naman siguro. Baka mas mataas lang yung standard na gusto niya. Diba? Kung nakukulangan siya dun sa boyfriend niya, sabihin, baka hindi yung fit sa kanya na lalaki. Hello everyone, ako yung guy behind the engagement ring issue. I created this account to stay anonymous and for privacy na rin for both of us. We'll delete this account soon. It hurts a lot for me na feeling ko hindi niya na-appreciate yung effort ko for her. Is it really matter about the price ng engagement ring? Take note, engagement ring, hindi wedding ring. Ako yung breadwinner ng family namin. Sobrang dami ng struggles and responsibilities sa buhay na pinapaaral ko pa yung bunso namin. To be honest naman, ako, may pambili ako ng ring na nagre-range ng 4 digits. Pero due sa struggles and responsibilities ko sa life ko, yung ring na yun, na muna ang pinili ko for her. And para sa akin, yun ang promise ring ko sa kanya. Promise ring pala. Oo, yun ang promise ring ko sa kanya na siya ang papakasalan ko at makakasama ko for the rest of my life. Pero hindi ko expect na ganon ang magiging reaction niya and pinost niya pa sa FB group na hindi ko maintindihan bakit niya pa ginawa yun kung pwede naman namin yung
pwede naman niya akong kausapin. Yung hindi pa nagte-trending, kung hindi pa nagte-trending, hindi ko pa malalaman to the point na pati ang social media influencer nag-react sila. Sobrang sakit lang po sa ko na may mga negative reaction keso ganito, keso ganyan. Hindi nyo po ako kilala at hindi ko rin kayo kilala. Iba-iba pa po tayo ng pinagdadaan sa buhay. Kung para sa inyo po is napaka-cheap ko, well, naiintindihan ko po kayo doon. Baka naman po kasi pinanganak kayo na gold spoon nyo. Para sa akin, love doesn't have a price. Hindi po nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya ng $299 sa loob ng 8 years. Actually, priceless pa nga po yun. My whole world suddenly fell apart dahil doon. It really hurts a lot. Pero papasalamat pa rin ako sa ginawa niyang post about that. Naging eye-opener po yun para sa akin to break up with her and i-cancel ang wedding plan. Kung doon lang po sa cheap ring price nagre-reklamo siya, what about the long run? Nagpapasalamat din po ako sa mga umayon sa site ko even hindi niyo po ako kilala at alam ang story pati na rin po sa mga gold spoon. I'm praying for all of you guys have a good life and happiness. I will start moving on soon. For now, magsasuffer muna ako sa pain at nararamdaman ko. Thank you. Maganda naman pala yung ano niya eh. Promise ring lang naman pala yun eh. Promise ring, hindi siya engagement ring. Pero hindi mo pala siya engagement ring eh. Pero kahit na engagement ring eh, kahit sabihin pa eh, pero wala kasing presyo yun eh. Kasi hindi naman tayo dapat tumingin sa presyo sa totoo lang. Hindi talaga. Especially sa akin, 8 years na kayo. Diba? Kung sa 8 years na yun, di mo ba kilala yung boyfriend mo? Kaya nga. For sure naman nakilala mo na yung buhay ng boyfriend mo. Alam may mo, promise ko rin eh. Oo, alam mo dapat. Alam mo kung ano yung estado ng buhay ng boyfriend mo. Naiintindihan mo. Kung merong promise ring, engagement ring, ano naman, kung $299 lang yun. Ano yun? Sinabi niya kasi doon, paano daw pag nagkatuluyan sila, di siya kayang buhayin. Hinusgahan niya yung boyfriend niya. Diba? Oo. Hinusgahan niya kagad yung boyfriend niya. Ang sabi pa nung lalaki is, kung $299, nagre-reklamo siya, paano na lang kung nagkasal sila, diba? E di lahat na lang. Oo. Ibig sabihin, reklamador siya. Reklamador yung babae. Hindi mo pwedeng kasama sa ano yun. Baka di nga sumasakay ng jeep siguro yun eh. Ang jeep na naman, mag-jeep tayo. Baka mamaya ganun na yung di ba? Ang hirap ng ganun kasama. Kasi alam mo yun, dapat tayo mong bumaba sa level ng partner mo. Kaya nga kayo nagmamahalan eh. Kaya yung partner mo, dapat ano lang kayo. Diba? Oo, sabi nga nung diba yung nag-comment sa atin sila kay Jams. Give and take. No. Oo, dapat talaga. Give and take kayo. Paano magtitiis yun? Diba? Pero maano mo ka, Bear? Hindi niya kaya magsakripisyo. Tsaka paano bumaba yung value niya? Paano bumaba? Hindi ko magets doon. Yung sinasabi niya na parang mababa yung value niya. Bakit? Mahal ka nga eh. Paano naging mababa yung value mo? Mahal ka nga ng lalaki eh. Diba? Di nga kayang tumbasan ng ano eh. Di nga kayang tumbasan yung pagmamahal na lalaki sa'yo eh. Tapos sing-sing lang. Magkaaganong ka. Diba? Siguro yung sinasabi niyang value pa, Bear. Sinasabi niyang value is yung materialistic kasi siguro yung babae. Tumitingin siya doon sa value ng mga bagay na binibigay sa kanya. So, hindi yun pagmamahal. Yung ano nga eh, yung iba nga,
dalawang dekada nang hindi kasal, nagsasama sa isang bubong, wala namang promise ring, wedding ring na ganyan, ang ayos-ayos ng pagsasama nila eh. Nagsasama sila sa hirap at ginhawa eh, di ba? Hindi nga 299 yung binigay. Halagang 100 pesos lang. Alam mo yun, tuwan-tuwa pa yung babae. Tuwan-tuwa pa yung babae. Yung sa ano niya yun, sinusuot niya. Kasi nga promise ring eh. Pero yung tipong hindi na niya sinusuot, galit yung lalaki. Ba't hindi mo sinusuot yung promise ring ko? Ganun daw. Sabi ng lalaki. Paano hindi? Ano ang rason ng babae? Yan. Sabi ng babae, paano daw niya hindi susuotin yung promise ring na yun? Kung hukupas na yung silver. Pag sinusuot, no, nagbabago kulay. Pero wag ka, kakaiba yun, di ba? Hindi kasi ano yun, tanda yun. Parang mark lang naman yun, promise ring nga eh. Gusto nyo, guys, ba makita yung sing-sing? Nasa akin eh. Wala pa kita. Uy, pinalitan ko naman yun, no? Grabe ka naman. Dahil Papa Bear yan, nung nakita kami, binigyan niya ako ng promise ring. Maganda naman, pakita ka sa ito. Wait, kunin. Talagang kinuha niya po eh, no? Maikling panahon lang kasi sa Pilipinas noon, wala naman ako masyadong budget. Kaya muna. Diba? Kasi naman gano'n eh. Hindi naman ako nagre-reklamo. Gusto ko nga eh. Yung nandun ako sa Pilipinas, palagi ko suot eh. Pero yung nakita ko, nawawala yung silver. Ito guys, taray naman. Promise ring yan. Panis. Promise ring yan. Hindi ko alam magkano to sa totoo lang. Sinabi ko lang 100 pesos. Pero alam mo yun, kahit mura lang yan, pero walang katumbas ang halagang ano niya. Oo. Dinadalang ano niya. Pero tignan mo, asahan pa rin guys. Asahan pa rin. Diba? Nasa puso ko pa rin to. Kahit hindi ko na sinusuot. Andyan pa rin siya sa box niya. At least tinanggap, no? At least tinanggap. Oo. At least, diba, nandito siya sa akin. At kapag sinabi, nasan yung promise ring niya? Dito! Isak pumalap ka doon. Diba? Kasi, yung importante sa akin, binigyan niya ako. Promise niya to sa akin. Diba? Yes. Tama. Tanda yan ng ano. Pero ang pinaka-the best nito, guys. Ito ang pinaka-the best. Nagkaroon siya ng trabaho. Yan. Nagkaroon siya ng trabaho. Yung unang sweldo niya, pinadala niya sa akin. Sabi niya, palitan mo na yung promise ring ko sa'yo. Ng totoo, silver talaga. Pinilan niya ako ng totoong Pandora. Nasusuot mo na, Nasusuot mo na. Oo. Sobrang sinusuot. May tanline ako doon sa singsing. Basta ako sinusuot. Tumatatak. Tumatatak siya. Effort ng babae o effort ng lalaki. Importante yun. Napakalaki importante yun. Yun nga yung sabi na the thought counts. Hindi yung value. Kung ano ka. Malay mo naman kung binigyan ka ng murang yun, di ba? Hindi naman araw-araw nasa ilalim pa eh. Kung mas magsikap, mas swertehin yung lalaki, habang nagtatrabaho siya, maraming opportunity dumating sa kanya, hindi lang yun niya. Samahan niya muna sa hirap hanggang sa guminhawa. Diba? Pero mababaw na dahil, kasi yun? Pero mababaw na dahil lang kasi yun. Kaya yun siguro nag-trending kasi mababaw masyado yung dahilan. Mura, sa presyo. Masyadong mababaw yung dahilan. Hindi kayo tumulad kay Papa Bear, pinapalitan ng totoo. Ano yan? Binigyan ka na? Galit ka pa? Sushi mo Chicks ka ba? Chicks ka ba? Kung sinabi nung babae, yun ba yung value niya? So, value niya siya. Hindi ko mag-gets yun siya. Sabi niya na yung value.
Yung, kunyari, Ano ba siya, bayarang babae? Yun lang ang presyo niya? Kaya nanliit siya, gano'n? yeah, parang gano'n, parang gano'n. Parang ganun. Parang ganun. Yun lang Doon po siya yung word. nakatingin. Oo. Which is mali din kasi kapag nagmamahalan kayo, walang presyo ang pagmamahalan. Oo, hindi lahat naman. Hindi lahat naman nadadaan. Kailangan siya, bakit siya pagtitingin sa presyo kung alam naman yung sitwasyon ng boyfriend niya, di ba? Tama. Mali natin, nag-iipon lang yun, di ba? Nag-iipon lang siya, bumabelo lang siya, di ba? Eh, Pero naman hindi pa sabi rin ng lalaki eh. Kaya naman niya daw Pero, bumili ng singsing. Pero at the moment meron siyang meron pero para sa akin nangyayari. siguro dapat hindi niya na ipinost yun eh, kasi masakit nga talaga yun. Oh. Binigyan ka na, Kasi galit ka pa. Kasi sabi ng lalaki, diba? Kung hindi daw nag-trending yung post ng babae, hindi din niya daw malalaman. Ewan ko, bababaw na dahilan para sa akin. Masyadong Marami nga dyan nagsasama na wala pa kang ganun. Sulit yung pagsasama nila, nagmamahalan talaga sila. Diba? Mas lalo yun, wala silang value. Sabihin. Hindi sila binibigyan ng promise ng wedding ring o engagement ring. Siyempre, bumibelo lang. Hindi ko magets yun. Hindi ko maabot masyado yung dahilan ng presyo, yung value. Yung value. Hindi ba value yung wala bang value yun nagbigay sa'yo? Diba? Diba? Yun lang yun eh. Wala bang value yung nagbigay sa'yo? Kasi mura lang yung binigay sa'yo. Ang nangyari kasi is binigyan niya ng presyo yung sarili niya. Siguro laki sa layo yung babae. No? Lahat ng binibigay sa kanya ng tatay niya dati, mamahalin. Bago na. Hindi natin kasi alam ano yung sitwasyon ng dalawang tao. Oo. So, pero para sa akin, mayaman yung babae. Para sa akin, hindi. Pwede kang pero yung parang naano ka pa yun, nagalit ka, binigyan ka na. Hindi ko mag-gets. Kung ako sa kanya, maghanap siya ng fit sa kanya. Siguro, baka di yun yung lalaking pinapangarap niya siguro. Hindi, dapat kumuha siya ng mayaman na lalaki. Oo. Kumuha siya ng mga yung kaya siyang bigyan ng mga gold, mga hindi katulad nung yung sinasabi niya, hindi kasi mabait siya. Pagtatanggol mo sa mga kaibigan mo, hindi kasi mabait siya, naaalagaan niya ako. Pagdating ng huli, binigyan ko ng 299 na singsing, magre-reklamo ka. Sana, sinabi mo sa sarili mo na 299 yung binigay niya sa akin, pero okay lang. Kasi, yun nga, sinabi ng lalaki, alam ko yung buhay ng boyfriend ko. Dapat intindihin ko ano yung sitwasyon. Saka hindi naman issue yung presyo talaga, sa totoo lang. Hindi issue yun. Hindi naman issue. Talagang tunay, wagas yung pagmamahal mo dun sa lalaki. Kahit pangkamura ibigay sa'yo. Tatanggapin mo yun, ma-appreciate mo yun. Galing sa yung iba nga, hindi binibigyan. So, puro salita lang, puro lang. Pero wala naman. Tsaka, nakaluwag na yung lalaki. Hindi bibilan siya ng totoong singsing. Oo. Naramdaman nung hindi naman mayaman yung boyfriend niya. Ayun pa lang yung kaya di ba? Hindi niya ba naintindihan yun? Naramdaman ng lalaki na bibigyan na kita, ipapangako ko na ikaw ang papakasalan ko. Oo. Ngayon, wala akong pera. Ito yung meaning ng pagbigay. Tama. Yung meaning ng pagbigay yung dapat tinitignan mo. Diba? Wala, nakatingin siya sa presyo. Ni-research siya pa talaga, Hindi natin alam kung nag-research siya o nakita. Hindi, nalaman may presyo. Feeling ko kasi yung mga mga 299 na sinising kasi adjustable. Adjustable? Yung nabubuka yung ilalim. Promise ring naman daw, sabi ng lalaki.
Oo, promise ring. Pero di pa Ang rin. Kahit engagement sabihin, ring kahit naman ano talaga is pa yun. parang Kahit promise ano ring. pa yun. Pero kasi, may mga may mga ano kasi na may mga stage sa isang relasyon. May mga stage, di ba? May promise ring. Pag sa susunod na ibibigay mo sa babae is engagement ring. Tapos, wedding ring. Wala mo, yung pangatlo pinakamahal, no? Sabi ko naman. O, Pero kasi hindi pa rin, dapat para talaga sa hindi ka akin, nakatingin dun eh. Ewan ko. Hindi ko magets. ang paniniwala ko kasi kung value mo lang. Ang promise ring is mura lang talaga. Hindi pa Tapos naman yung ano. engagement ring, kasi ibang tao kapag engagement ring, kunyari, yung mga panahon na dati, ang engagement ring, bago ka kasi magpakasal, di ba? Yung lalaki pupunta dun sa pamilya ng babae, tapos magpapaalam na papakasal ng ano, magpapropose po ako sa anak niyo, pwede po ba mo hingin yung blessing ninyo? Di ba mga ganun, di ba? Mga formal, ganun ang Oo. ginagawa. Di ba? Di na Yung yung... ibang tao, ang ginagawa nila is, kunyari, yung tatay nung babae, magbibigay yan ng singsing. Sasabihin niya, eto ginamit ko to para mag-propose sa asawa ko. Ano to, ninuno pa namin. Parang inheritance. Oo. Minana. Oo. Eh, kung ito-propose ka na, gamitin mo na lang din ito. Kasi para mana-mana na lang yung ano, diba, yung singsing. May value yung singsing. Hindi siya value ng pera, pero value siya ng essence ng pamilya mo. Oo, ninununuan pa. Oo, Pero ang masasabi ko doon, opinion ko doon, ano, hindi ko magets yung dahilan na yun. Mababaw masyado. Masyado ng mababaw. babae. Appreciate Hindi mo ko yung magets. lalaki. Appreciate. Hindi mo siya magets. Pero kasi, ang ano doon, ang simpleng Ano eh, explanation materialistic talaga. Siguro. Pwede. materialistic siya. Tsaka, binigyan niya ng pressure yung sarili niya. Oo, di ba? Dapat priceless nga yun. Priceless. Diba? Dapat priceless siya. Hindi mo dapat binibigyan ng pressure yung sarili mo. Kasi dapat mahalaga ka. Dapat kahit ilang bilyon pa yung pera ibigay sa'yo, dapat hindi ka bibigay. Kasi tama yun. Ikaw mismo ay priceless ka. Saka promise ring lang pala yun. Puro mali lang yung Walang pagkakaano niya. Pero hindi rin eh. Laging may hindi rin yun. Pero hindi rin kahit sabihin nga mo, kahit mura lang na ano. Okay. Wala talaga eh. Hindi nirespeto ng babae yung doon pa lang. ginawa ng lalaki. Doon pa lang wala na. Wala nang respeto. So, tama lang din yung lalaki na makipaghiwalay siya kasi At saka doon sa ganong at saka isa pang mali doon. Ano yun? Sa halaga na ano, inusigahan niya yung boyfriend. Ano daw kung ano. Kasi may mga ano pa nga yata, opinion na iba na yun lang ba yung kaya ng lalaki para sa'yo? At ayun na nga, Mama Bear, no? Pag-usapan natin yung 299 na yun, no? Saka para sa akin yun lang. Dapat walang pressure. Priceless lang. Kahit late na, napag-usapan pa rin natin. Oo, at least, diba? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid, mga kaibigan, at kami ay magpapaalam na ni Mama Bear. At sa mga gusto magbigay ng opinion, mag-comment na kayo sa baba. Sa baka pwede natin pag-usapan, pwede rin kayo magbigay ng topic. Para naman meron tayong pag-usapan. Di ba, Mama Bear? Yes, tama. Peace out. Ako po ay si Mama Bear. Ito po at ako po si Papa Bear. Yeah.